hindi sapat para sa transportation group na Piston at iba pang progresibong grupo ang anilay band-aid solution lamang na aksyon ng pamahalaan sa kasalukuyang krisis ngayon sa langis, bunsod ng giyera sa Middle East. Apela ng grupo sa kakulangan ng maayos at konkretong aksyon sa krisis, patuloy lamang na malulugmok ang mga Pilipino sa pagpasan sa epekto nito hindi lamang sa presyo ng langis at taas pasahe, kundi maging sa presyo ng bilihin, ekonomiya at banta nito sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Kaya naman ang mga grupo magkakasa ng malawakang kilos protesta sa March 19 para kalampagin muli ang gobyerno. Ang kanilang mga panawagan, alamin sa report na ito. Kadyat o agarang aksyon, hindi band-aid solution. Ito ang panawagan ng iba't ibang grupo na kinakatawan ng iba't ibang sektor ng lipunan para sa Administrasyong Marcos sa gitna ng krisis sa langis na epekto ng giyera sa Middle East. Nitong Lunes, nagtipon-tipon ng iba't ibang progresibong grupo sa pangunguna ng transport group na Piston sa Welcome Rotonda sa Quezon City upang kondenahin ang anilay mabagal at kulang na tugon ng gobyerno kontra sa mabilis na pagtaas ng presyo ng langis. Matatandaan na noong nakaraang linggo, nagsimula ng sumipa ang presyo ng petrolyo sa bansa, bunsod ng epekto ng giyera sa gitnang silangan sa supply at demand ng langis sa global na merkado. At habang nagpapatuloy ang tensyon sa Middle East, inaasahang patuloy pa itong magtataas. Para kay Piston President Camo de Floranda, malaking pasakit ang tuloy-tuloy at malakihang taas singil sa presyo ng petrolyo, lalo na para sa mga driver at operators ng mga public utility vehicles na nasa kalsada ang kabuhayan. At ang pantapal na solusyong 5,000 pisong fuel subsidy, hindi raw sasapat para mabawi ang lugi ng mga tsuper at operators mula sa mataas na presyo ng petrolyo. Aabot na 120 per liters ang presyo pa ng diesel. Gaano kalaki ang epekto nito sa hanay pa ng mga driver? Kung kami ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ang direct na mawawala pang kita ay halos aabot ng 3,600 pesos kada araw. Mapupunta na lamang sa hudo sa malalaking mga kumpanya ng langis katulad ng Shell at Mercatex at Capitol. Ganyan kalaki yung epekto sa hanay na sektor ng traffic. 5,000 sa naabot. Halos kulang pa ng 2 days na para ang kludo namin sa aming mga sasakyan. Kaya sabi nga natin, sa naabot ang 5,000 pinagyayabang ng gobyerno. Mariresolve ba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon? Ngayong linggo, maglalaro sa 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos ang magiging taas singil sa kada litro ng gasolina. 20 pesos and 40 centavos hanggang 23 pesos and 90 centavos per liter sa diesel, habang 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 90 centavos naman per liter sa kerosene. Panawagan ngayon ng grupo, gumawa na ng agarang aksyon at konkretong hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang krisis sa langis na nagpapahirap hindi lamang sa mga motorista, kundi sa bawat mamamayang Pilipino. Kabilang na dyan ang pagkansela ng excise tax at value-added tax sa langis, pagbabasura ng Older Regulation Law, pagkondena sa agresyon ng Estados Unidos sa Middle East at gawing pambansa ang industriya ng langis sa Pilipinas. Ang mga parehong panawagang ito ang bibit-bitin ng grupo sa ikakasan nilang malawakang protesta ng bayan at transport strike sa March 19. Kaisa hindi lamang ang mga kapwa transportation groups, kundi maging ang mga mula sa sektor ng manggagawa, kabataan, kababaihan, commuter, consumer at iba pa. Para kay Adrian Rain na kinatawan ng Para Commuters Network, ramdam din ng sektor ng mga mananakay ang bigat ng pasanin ng mga tsuper at operators bunsod ng mataas na presyo ng petrolyo, lalo't kaakibat nito ay ang posible ring pagtaas ng pamasahe. Makikiisaan niya ang grupo sa protestang bayan upang ipanawagan din na maprotektahan ang sektor ng mga commuter mula sa pasakit na dala ng krisis sa langis. Pagod na kami sa mahabang mga pila, matataas na pamasahe at napakamahal na bilihin. Paano pa kung magtutuloy-tuloy itong krisis? Mas tataas ang pamasahe, mas tataas ang presyo ng mga bilihin. At hindi malabo na mawalan na kami ng masasakyan dahil sa taas ng presyo at tungkulin ng gobyerno na siguraduhin kung may masasakyan ng mamamayan at mananatiling abot kaya ang pamasahe. Biruin nyo, obligadong magtaas ng pamasahe ang mga driver. Ang ibig sabihin ay mas mataas na gasto sa ating mga commuter. Kung hindi naman papayagan ng taas pasahe, pero walang sapat na suporta sa mga tsuper, mawawalan ng bumagayang sasakyan at wala rin sasakyan ng mga commuter.
Ang sektor ng mga consumer at mga manggagawa nakikiisa rin sa panawagan upang ngayon pa lamang ay matugunan na ang epekto ng krisis sa langis sa presyo ng mga pangunahing bilihin na pasakit para sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ang Makabayan Bloc naman sa Kongreso tumitindig din para suportahan ang layunin ng mga nasabing grupo at nanindigang hindi sapat ang pagbibigay lamang ng emergency powers sa Pangulo pagdating sa excise tax. Giit pa nila, ang mga panukalang batas na totoong tutugon sa mga ganitong problema at krisis ang dapat na inuunang maipasa sa Kongreso. Ng Makabayan, ang panukalang batas ni Ratchada ngayon doon sa Kongreso na nagpapalawig at nagpapalakas ng kapangyarihan ng Pangulo tuwing may emergency na sa kasaysayan po ng Pilipinas lagi po itong inaaboso. Hindi dapat tayo nagtitiwala sa pagtatanggal ng mga salitang delegated emergency powers at bago yan sa panahon ng krisis sa presyo ng langis at mga pangunahing bilihin. Ang kailangan natin ay mga tunay na solusyon, hindi mga band-aid na solusyon. Hirap na ang mga kababaihan sa pagbabudget araw-araw. Pinipigata ng patong-patong ng mga tuwis. Ang dapat Ratchada ay hindi yung mga emergency powers para sa Pangulo na hindi sigurado kung papapata o may papasura ng excise tax. Kaugnay ng Welga ng Bayan sa March 19, hinihikayat ng bagong alyansang Makabayan ang mga Pilipino na makiisa sa protesta upang udyukan ng mabilisang aksyon ang pamahalaan. Tayo po ay pinapatay ng gerang agresyon ng US at Israel sa Iran. Tayo ay pinapatay sa pagiging gamit ng mga monopolyo kapitalista. Kaya ang tanging solusyon po natin ay ang ating sama-samang pagkilos. Tayo ay magsalita, lumabas ng ating mga tahanan, mag-ingay at kumilos para ang ating panawagan umabot hanggang Malacanang dahil may magagawa ang pamahalaan kung siya ay kikilos. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.